Isang masayang araw sa inyong lahat, mga bata. So, kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan, may malusog na pangangatawan, at kayo ay ligtas kung nasaan man kayo habang kayo ay nanonood ng ating aralin para sa linggong ito. So, ang ating tatalakayin para sa videong ito ay Araling Panlipunan para sa ikalimang baitang para sa ating Quarter 1, Week 7. So, handa na ba kayo na matuto ng panibagong aralin sa ating Araling Panlipunan? So, kung gayon, simulan na natin yung ating pag-aaral. Ating tatalakayin ang pangkapaligiran at kalidad ng pamumuhay ng tao, teknolohiya at ekonomiya ng lipunang maritime. So narito ang ating mga layunin at kasanayan na dapat mong matamo pagkatapos ang linggong ito. Para sa ating unang araw, so tayo ay magkakaroon ng maikling balik-aral. Para sa unang gawain, iguhit ang masayang muka, sapat lang kung ang pahayag ay wasto, at iguhit naman ang malungkot na muka, sapat lang kung hindi wasto ang ating pahayag. Narito na ang ating mga wastong kasagutan sa ating unang gawain. Para naman sa ating ikalawang gawain, punan mo ako, suriin at kumpletuhin ang ating talahanayan. So narito ang ating talahanayan. So punan mo ayon sa hinihinging konsepto ng karapatan at tungkulin ng antas sa sinaunang lipunang Pilipino. So ano ba yung karapatan at tungkulin ng mga maginoo? Maharlika at Timawa, alipin, ano yung aliping na mamahay at aliping sa gigilid. Okay, so ito yung ating ano ba yung kahalagahan no ng ating aralin para sa linggong ito. So unang-una, ano ang teknolohiya at dulot nito sa ating buhay at magbigay ng mga halimbawa ng mga teknolohiyang ginamit ng mga sinuunang Pilipino upang mapadali ang kanilang pamumuhay. So paano mo mapapahalagahan ang papel na ginampanan ng mga teknolohiya o kagamitang mga ito sa mga sinaunang Pilipino sa pagtaguyod ng ikauunlad ng kanilang pamumuhay? At magbigay ng mga paraan kung paano natutugunan ng mga sinuunang Pilipino ang pangangailangan ng kanilang pamayanan. At ano ang masasabi mo sa ipinamalas na ugnayan ng mga sinaunang Pilipino tungo sa mga dayuhan? So yung teknolohiya sa panahon natin ngayon ay talagang masasabi natin sobrang advanced na, hindi ba? Mula sa AI, 'di ba? Napakarami ng pwedeng gawin. Maari na ngang pikein maski ang pagmumukha no ng isang tao. Pero yung sinasabi nating teknolohiya na ginamit ng ating mga sinaunang Pilipino, syempre wala pang mga cellphone noon, wala pang internet. Yung tinutukoy nilang teknolohiya ay halimbawa yung mga paggamit nila, yung natuto na silang gumamit ng apoy sa pagluluto, natuto na silang gumamit ng kutsilyo sa paghiwa, natuto na silang lutuin, hindi ba, yung kanilang pagkain, gumamit ng mga kagamitan na yari sa metal, no, o mga yari sa tanso at iba pa. So, kumbaga, ito yung mga teknolohiya na binabanggit dito na tumulong sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino upang maging maunlad yung kanilang pamumuhay hanggang sa kasalukuyan na, no, yung ating tinatamasa na ngayon na uri ng teknolohiya. So, paano ba natugunan ng mga sinaunang Pilipino yung pangangailangan ng kanilang pamayanan? Siyempre, mula sa simula, 'di ba, nangangaso para sa pagkain, nanguhuli ng mga isda sa ilog, hanggang sa natuto na silang gumamit ng sibat, gumamit na ng patalim, gumamit na ng apoy, ng metal, hanggang sa unti-unti nang umunlad yung kanilang pamumuhay. At
Ano yung masasabi natin sa ipinamalas na ugnayan ng mga sinaunang Pilipino tungo sa mga dayuhan? So nang nagsimula na tayong puntahan, dayuhin ng mga dayuhan, ay unti-unting natuto na tayong makipagkalakalan, makipag-barter, makipagpalitan ng produkto hanggang sa kumbaga nahaluan na, no, nagkaroon na ng impluensya yung mga dayuhan sa uri o klase ng pamumuhay o klase ng pamayanan na mayroon ang mga sinaunang Pilipino. Okay, so punan mo ako. Narito yung ating mga susing salita para sa ating aralin. So kumpletuhin ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. So tumutukoy sa panahon kung kailan hindi pa naisusulat ang kasaysayan. So prehistoriko. So ito pa yung mga panahon na wala pa tayong tala no, kung anong klase ng pamumuhay mayroon yung ating mga sinaunang Pilipino. Tumutukoy sa mga kagamitan na ginamit o na-develop upang mapadali ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. So ito yung tinatawag nating teknolohiya. So number 3, tumutukoy sa palitan ng mga produkto at serbisyo. Napapalob rin ditong pagtitinda at pagbili ng mga kalakal o paninda. So tinatawag natin itong kalakalan. Number 4, tumutukoy sa tunay na pangyayari at ebidensyang nagpapatunay nito, katotohanan. At number 5, tumutukoy sa haka-haka o palagay ng mga tao o manunulat. Maaring wala itong tunay na batayan. So tinatawag natin itong opinyon. Okay, so narito yung ating mga wastong kasagutan para sa ating gawain. Tumungo na tayo sa ikalawang araw. So tatalakayin natin yung unang konsepto, ang teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino at panloob at panlabas na kalakalan. Gayon din ang pamumuhay at teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino. So paano ba unti-unting umunlad ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino at ano-ano ba ang mga teknolohiya na tinutukoy sa panahong ito? So ibang-iba ang pamumuhay ng ating mga ninuno noong sinaunang panahon. Sila ay umaasa sa likas na yaman na kanilang nakuha sa kapaligiran. Ibig sabihin, yung kanilang lahat ng kanilang pagkain ay nakaasa o nakabatay sa kapaligiran na kanilang kinabibilangan. So syempre, kung sila ay nasa mga kabundukan o kapatagan, so ang kanilang pinagkukunan ng likas na yaman ay syempre yung kagubatan, yung mga bungang kahoy na maaring makain doon. Ganon din yung mga hayop. Kung sila naman ay naninirahan na malapit sa tabing dagat, sa mga ilog, ang kanila namang pangunahing pamumuhay ay pangingisda at gayon din yung kanilang mga kinakain. So nagkakaroon na lamang ng pagkakaiba nung sila ay nagsimula na ring makipagkalakalan o makipagpalitan ng produkto. So nagpalipat-lipat sila ng tirahan noong una. Naninirahan sila sa mga kuweba, sa gubat, malapit sa baybay dagat o ilog upang mapadali ang kanilang pangangaso, pangingisda at pangangalap ng hayop at halamang kanilang makakain. So naging mga nomad sila, yung mga pagala-gala sila. Kapag sa tingin nila naubos na yung pagkain o maaari nilang kainin doon sa lugar na iyon, ay lilipat naman sila sa ibang lugar kung saan sagana pa, yung sa tingin nilang marami pa silang mapagkukunan ng kanilang makakain. So kumbaga survival yung kanilang klase ng pamumuhay dati. So kapag wala nang makakain, lilipat sila sa ibang kuweba, sa ibang gubat, o kaya naman sa mga ibang mga baybay dagat upang maging madali yung pangangalap nila ng kanilang makakain. Ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino ay kanilang napagbuti sa paglipas ng panahon dahil sa pagkakatuklas at pagpapahusay ng paglikha nila ng mga bagay. Nakalikha na sila ng mga bagong kasangkapan at mga bagong pamamaraan upang mapadali, mapagaan at mapabilis ang kanilang mga gawain sa pang-araw-araw. So nagsisimula na silang
magkaroon ng mga kasangkapan. Hindi ba kung dati hindi sila gumagamit ng halimbawa ng hapag o ng lamesa. So dahil sa kanilang mga natututunan, nakakalikha sila no ng kanilang mga kagamitan. 'Di ba? Nagsimula sa mga bato, yung kanilang panghiwa, sa kanilang mga pagkain, no? Nagkaroon na rin sila ng kanilang unti-unti nagkaroon na ng lutuan, ng panghalo at marami pang iba na magpapagaan sa kanilang gawain. So parang tayo rin ngayon, hindi ba? Hindi tayo tumitigil sa pagtuklas ng mga bagay-bagay na makakapagpagaan sa ating mga gawain sa araw-araw. Naipakita rin ng mga sinaunang Pilipino ang mataas na antas ng kanilang kaalaman sa teknolohiya. Natuto silang gumawa ng kagamitang mula sa bato at hindi nagtagal ay sa metal. So kumbaga syempre, nagle-level up mula sa bato, naging napunta na sa metal. Ito ay nagpapakita ng nabuong kabihasnan ng ating mga ninuno na tunay na kahanga-hanga at maipagmamalaki. So nagkaroon na sila ng mga palayok, no? Nagkaroon na sila ng mga iba't ibang kagamitan na ginagamit nila sa kanilang pagluluto, sa kanilang pangangaso, at maging sa kanilang pakikidigma. Okay, ang prehistoriko ay panahong hindi pa naiimbento ang paraan ng pagsulat. Samantalang ang historiko naman ay panahon na may kaalamang magsulat ang mga sinaunang tao at naitala na ang mga pangyayari sa kanilang panahon. Isa pa sa mga paraan ng pagpapanahon ng kasaysayan ay ang paghahati nito sa panahon ng bato at panahon ng metal. 'Di ba? Meron pa tayong dating panahon ng lumang bato, panahon ng bagong bato, at yan, yung panahon ng metal. Ang mga yugto ng kasaysayan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. So nahati sa panahon ng bato at panahon ng metal. So sa ilalim ng panahon ng bato ay ang panahon ng lumang bato o panahong Paleolitiko at panahon ng bagong bato o panahong Neolitiko. Sa panahon ng metal, yun yung panahon ng maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Hinati ng mga dalubhasa sa kasaysayan ang mga pangyayari sa daigdig sa iba't ibang panahon. So, prehistorikong panahon at historikong panahon. So, ano yung pagkakaiba? Prehistorikong panahon, hindi pa nasusulat, hindi ba? Wala pa tayong mga tala na kung ano yung mga mahahalagang kaganapan noong panahong prehistoriko. Samantalang sa panahong historiko, nariyan na nagsisimula ng matutong magsulat at nagkakaroon na tayo ng mga tala, impormasyon at datos kung anong klase ng pamumuhay mayroon ng mga panahong iyon. So simulan natin sa panahon ng bato. So noong panahon ng bato ay natutuhan ng mga sinaunang tao ang paggamit ng mga kasangkapang bato. So dito nagsimulang umusbong ang mga pamayanan at sinaunang kultura ng mga Pilipino tulad ng mga makikita sa mga natagpuang labi at kasangkapan sa mga yungib sa Palawan at Cagayan Valley. So nahahati ang panahong ito sa dalawa, ang panahon ng lumang bato o panahong Paleolitiko at panahon ng bagong bato o panahong Neolitiko. (500,000 to 6,000 BCE) nabuhay ang mga taong Tabon, nanirahan sila sa mga yungib at gumamit ng mga tinapyas na bato na magaspang bilang kasangkapan. Nabuhay sa pangangaso at pangangalap ng pagkain mula naman sa mga nahukay na buto ng malalaking hayop tulad ng baboy ramo at usa sa Guri Cave, Palawan. Ay napatunayan na mahusay mangaso ang mga sinaunang tao sa naturang yungib kaysa sa taong Tabon. Okay, sa panahon ng 6,000 hanggang 500 BCE, nilisan ng mga sinaunang tao ang yungib at nag-umpisang manirahan sa tabi ng dagat at ilog. Hinasa at pinakinis ang dating magagaspang na mga kasangkapang bato at natutuhan nilang gumamit ng irigasyon o yung pagdaloy ng tubig, mag-alaga ng hayop, gumawa ng banga at palayok bilang imbakan ng pagkain at sisidlan ng mga buto ng kanilang mga yumao.
mangisda at magsaka ng palay, taro, nipa at iba pa. So nagsisimula na silang unti-unti nang nagsisimulang umunlad ang kanilang pamumuhay. So mula sa magagaspang na bato, napakikinis na nila ito, nakagawa na rin sila ng banga at palayok na naging imbakan ng kanilang pagkain. No? At natutunan na rin nilang ilagay kumbaga isilid yung mga buto ng kanilang mga yumao na ililibing na nila at gayon din natuto na silang mangisda, magtanim at magsaka ng palay, no, taro o yung gabi at iba pang mga halaman. Sa panahon naman ng metal, ng lumaon ay natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. So tinawag ang panahon ito na panahon ng metal. Nahati ito sa dalawa, ang maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Gamit ang metal, naging mabilis ang pag-unlad ng kanilang kaalaman at abilidad. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay at natuto silang gumawa ng iba't ibang bagay na mas nakapagpapadali ng kanilang gawain, gaya ng kutsilyo, lanseta, sibat, bolo, itak at espada. Ang mga kasangkapang noong maagang panahon ng metal, so sa pagitan ng 800 to 250 BCE ay natagpuan sa Palawan, Masbate at Bulacan tulad ng sibat, palaso at kutsilyo. Gawa ang mga ito sa tanso at bronze, so maaaring namina mula sa kabundukan ng Pilipinas. Samantala, ang mga bronze at buhat sa mga mangangalakal ng Timog Silangang Asya na nakipagkalakalan sa Pilipinas ayon sa mga antropologo. Nahukay rin ang ilang palamuti tulad ng lingling-o at ilang yari sa jade. Sa maunlad na panahon ng metal, lalong napaghusay ng mga sinaunang Pilipino ang mga kasangkapang metal. Ilan sa mga patunay nito ang mga nahukay na talim ng sibat, kampit, gulok, kutsilyo at iba pang sandata na natagpuan sa Kalanay, sa Masbate at Novaliches sa lungsod ng Quezon. Para naman sa ikatlong araw, ating tatalakay ng panloob at panlabas na kalakalan ng mga sinaunang Pilipino. So paano ba sila nagsimulang makipagpalitan o magtinda ng mga produkto? So para sa panloob na kalakalan, nakikipag-ugnayan ng isang barangay sa iba pang barangay. Pangunahing dahilan ng ugnayang ito ay may kinalaman sa kalakalan. Naging mabisa ang ugnayang barangay dahil napadali ang pagpapalitan ng produkto at napaunlad ang kabuhayan ng mga barangay. Para naman sa panlabas na kalakalan, unang isinasagawa ng mga sinaunang Pilipino ang pakikipagkalakalan sa mga iba't ibang kalapit na barangay at paglipas ng panahon ay ang mga karatig na lugar sa Timog Silangang Asya. Sa simula ay nagpapalitan lamang sila ng kani-kanilang mga produkto na tinatawag na sistemang barter. Kinalauna naman ay gumamit na sila ng ginto at kabibe bilang salapi, kasabay ng mga kasangkapang panimbang at panukat sa pagtataya ng dami at halaga ng bilihin. At hindi nagtagal na itatag rin ang sistema ng pakikipagkalakalan gamit ang salapi. So pakikipagkalakalan sa Arabia. Simula noong ika-9 taon, nagsimulang makipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa mga Arabe nang pansamantalang matigil ang pakikipagkalakalan ng mga Arabe sa China noong dinastiyang Song sa pagitan ng 960 to 1280 at nahanap nila ang Pilipinas bilang bansang maaaring makipagkalakalan sa kanila. Ilan sa mga produktong ipinagpalit ng mga Arabe ay ang mga sumusunod, gaya ng kasangkapang metal na gawa sa tanso, ginto, mga muslin, cotton, lana, alpombra at ceramics sa mga
perlas, korales, bungang kahoy, at iba pang produkto ng ating mga ninuno. Sunod naman ay ang pakikipagkalakalan sa China. Ayon sa mga unang tala ng China, ang mga mangangalakal na Pilipino ay nakipagkalakalan sa China lulan ng mga sasakyang pandagat ng mga Arabe. Dumarayo rin ang mga Chino sa ating bansa upang makipagkalakalan kung saan ang kanilang mga kalakal ay mga payong, gong, porselana, siopaw, pansit, tingga, seda at iba pa ay pinagpapalit ng mga katutubo sa kanilang produktong tabla, ginto, perlas, bulak at yantok. Pakikipagkalakalan sa India. Ayon sa pananaliksik, hindi tuwiran ang kalakalan sa pagitan ng India at Pilipinas. Ang mga produkto na mula sa India ay nanggagaling sa Indonesia na kalapit ng Pilipinas. Ilan sa mga kalakal ng bansang ito ay ang mga kristal, abaloryo, ilang kasangkapang metal, halamang mangga, langka, sampagita, patola, ampalaya at marami pang iba. Natutunan rin ng mga ninuno natin ang industriya ng paghahabi, paggawa ng barko at bangka, pagmimina at ang ilan pang mga kaugalian gaya ng paggamit ng belo at kordon at pagsaboy ng bigas sa kasal. Okay, so para sa gawain, panahon na sa basahin ang mga pangungusap at tukuyin kung ito ba ay naayon sa panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko sa sinaunang lipunang Pilipino. At narito ang mga wastong kasagutan para sa ating gawain. Para naman sa ikalimang gawain, ibigay ang mga sumusunod na kasagutan at isulat ang sagot sa sagutang papel. So narito yung mga tanong. Ano-anong produktong pangkalakalan ang ginawa ng ating mga ninuno? May kontribusyon ba ang mga ito sa pagbuo ng sinaunang kabiasnan? Ipaliwanag. At ano-anong bansa ang nakipagkalakalan sa ating mga ninuno? Para sa ika-anim na gawain, katotohanan o opinyon. So isulat sapat lang ang K kung ang pahayag ay tumutukoy sa katotohanan at O naman kung ito ay opinyon. Narito naman ang mga wastong kasagutan. Para naman sa ikapitong gawain, so sa bahaging ito, kailangang itala ang mga produktong hatid ng mga dayuhang bansa kung saan nakipagkalakalan ang ating mga ninuno. Gayon din, sa bahaging ito naman, inyong sagutin yung talaan ng karunungan. So gawing gabay ang makikita sa chart. So ano yung mga bagay na natutunan sa aralin? Ano yung mga ideyang naliwanagan ka mula sa dati mong kaalaman at mga bagay na naranasan mo na may ugnayan sa ating aralin? Okay, so para sa ikasyam na gawain, magsagawa ng mensahe para sa nakaraan. So itala ang mensahe para sa mga sinaunang ninunong Pilipino. Gamit ang mga sticky notes, ilahad at ipaskil ang mga ito sa time travel portal. Okay, sunod na gawain, suriin ang mga sumusunod na larawan at itala ang bilang ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga ito sa panahong Neolitiko, Paleolitiko, maagang panahon ng metal o maunlad na panahon ng metal. At narito ang inyong gawaing pantahanan at takdang aralin.
At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa araling panlipunan. So nawa iyong naunawaan no yung mga pagbabagong naganap no mga teknolohiya kung paano umunlad ang pamumuhay ng ating mga sinaunang Pilipino, gayon din yung kanilang pakikipagkalakalan sa loob ng bansa at yung panlabas na pakikipagkalakalan sa iba't ibang bansa at kung paano nakatulong ito no sa pag-unlad ng kabuhayan ng ating mga sinaunang Pilipino. So maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood ng ating aralin at magkita-kita tayo sa susunod na linggo sa huling bahagi na, huling aralin ng Araling Panlipunan para sa unang quarter. So ako si Teacher Aisa, maraming salamat at paalam!